Dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling panindigan ang pagsasama ng mag-asawa habang buhay. Maraming pagsubok ang dumarating at nagiging balakid ang mga iyon para manatiling buo ang samahan nila hanggang sa pagtanda. Ikaw, kabarangay, nakikita mo ba ang karelasyon mo ngayon na makakasama mo sa buong buhay mo? Ako nga pala si Belinda, 50 years old, at ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa asawa kong si Owen. Kaedad ko lamang siya. Mayroon kaming 15 anyos na dalagita si Mira. Sa kanilang dalawa umikot ang mundo ko. Lahat ay handa akong gawin para sa kanila. Hindi man sa pagmamayabang, pero naniniwala akong mabuti akong asawa at ina. Hindi ako pabaya. Sigurado ako noon sa sarili ko. Araw-araw ko iyong pinatutunayan. Housewife kasi ako, kaya natututukan ko ang lahat ng pangangailangan nila. Kaya lang, noong nagkaroon ako ng maliit na online shop business, medyo nahati ang atensyon ko. Pero hindi naman ako nagpabaya. Inaasikaso ko pa rin sila sa abot ng makakaya ko. Hindi ako perpekto pero mahal ko sila. At handa akong ibigay ang buhay na deserve ng mag-ama ko. Pero nitong taon lang, nagsimula akong magkaroon ng problema sa kanila, lalo na sa asawa kong si Owen. At doon ko unti-unting napagtanto na kahit gaano mo kamahal ang pamilya mo, darating at darating pa rin ang mga panahong masusubok ang tibay ng pagsasamang matagal ninyong binuo. Akala ko noon, sapat na ang pagmamahal, pag-aalaga at pagsasakripisyo para manatiling maayos ang lahat sa loob ng aming tahanan. Pero minsan, kahit ibinibigay mo na ang lahat ng makakaya mo, may mga problemang dumarating na hindi mo inaasahang sisira sa tahimik ninyong buhay. At doon nagsimulang mabago ang takbo ng mundo ko bilang asawa at ina. Mira, pakiabot naman yung takip ng baonan mo. Sabi naman kasi sa'yo na wag mo na akong baunan. Nakakahiya. Ako na lang yata nagbabaon sa klase namin. Ay, tumigil ka nga. Maaga akong nagising para ipagluto ka ng baon mo, ha? Maswerte ka ngang may nanay ka na umaasikaso sa'yo. Yung ibang bata nga dyan Ay, naku si nanay. Nagsermon na naman. O, sige na po. Magbabaon na po ako. Ay, ubusin mo na ang baon mo, ha? Opo, nay. At ilabas mo agad sa bag mo yung baonan mo pagka uwi mamaya. Baka naman bukas mo na naman ilabas. Mangangamoy panis na naman ang baonan mong bata ka. Ay, ang daming sermon ni nanay. Umagang umaga. Tawagin mo na ang tatay mo para siya ng next na sermonan ko. Tay! Tawag po kayo ni nanay! Asan yung gray na polo ko? Ay, nasa labahan pa. Hindi ako nakapaglaba kasi. Ano ba naman yan, Belinda? Di ba nga ang bilin ko na sa'yo, laban mo na yun? May pictorial kami mamaya para sa kumpanya namin Marami ka pa namang matinong polo sa cabinet. Hahanapan Wag na! Hindi mo naman kailangang sumigaw, Owen. Nandito lang ako sa harapan mo. Magkalapit lang tayo. Nakakainis ka kasi! Hinaan mo nga yung boses mo. Maririnig ka ni Mira. Wala akong pakialam. Galit ako ngayon. Oh, ito na ang baon mo. Ayoko magbaon! Ito naman. Magaya ka na kay Mira na nag-iinarte sa baon Kunin mo na. Mas masarap naman tong luto ko kaysa dun sa kantin nyo sa opisina. Masyadong mamantika ang mga luto mo kumpara sa kantin namin Grabe ka namang magsalita, ha? Dahan-dahan naman sa panlalait sa luto ko. Asawa ko pa rin ako. Bakit? Ilait mo rin naman ang kantin namin Di mas importante sa'yo ang kantin nyo kaysa tong nararamdaman ng asawa mo? Masyado ka kasing sensitibo. Asa na ba yung Mira na yon para makaalis na kami? Mira! Mira! Tara na! Malilate na ako!
Dahil lang ba sa polo mo na hindi ko nalaban kaya ganyan kakasungit ngayon? Nagsabi na kasi ako sa'yo nung nakaraan. Sa nakalimutan ko nga. Nag-general cleaning ako nung isang araw. Nag-general cleaning. Nagbababad ka na naman dyan sa negosyo mong hindi naman pumapaldo. Bawiin mo yung sinabi mo. Ba't ko babawiin? Totoo naman. Mira, ano ba? Dalihan mo! Malilate na ako eh. Papunta na po, Tay! Salamat ka, ayokong masira ang araw ko. Hindi ko papatulan ang pagsusungit mo sa akin. Pero mag-uusap tayo mamaya. Wala tayong dapat pag-usapan. Labhan mo na lang ang mga damit ko kaysa sayangin mo ang oras mo dyan sa negosyo mo. Mira, ano ba? Nandiyan na po, Tay! Bigla ko na lang naramdaman kung gaano kalamig ang pakikitungo sa akin ni Owen dahil lang sa isang polo, para bang napakadali para sa kanya nasaktan ang damdamin ko. Nang makaalis silang mag-ama, doon ko na lang hinayaang bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko alam kung mababaw lang ba ang luha ko noong mga oras na iyon o sadyang pagod na talaga ako. Mas lalo pa akong nanliit sa sinabi niya tungkol sa negosyo ko. Oo, hindi naman kalakihan ang kinikita ko roon. Pero masaya ako na may sarili akong pinagkakakitaan. Mula kasi noong naging mag-asawa kami ni Owen, iniwan ko na ang career ko. Nabuntis na rin kasi ako bago kami ikasal. Kumbaga, kinasal kami ng biglaan. Nagliligawan pa lamang kami noon at hindi pa ganoon ka-invested sa akin si Owen. Kaya lang, nabuntis niya ako ng maaga. Muntik na nga niya akong takasan. Kung hindi lang siya tinakot ng pamilya ko, hindi siya papayag na magpakasal sa akin. Sa pagsasama naming dalawa, naramdaman ko naman na hindi siya nagpabaya. Kahit papaano, nararamdaman ko naman na nag-improve ang pagmamahal niya para sa akin. Pero nitong taon lang, ang dami kong napansin sa kanya. Habang binabalikan ko ang lahat, lalo kong naramdaman na hindi na talaga pareho ang asawa ko noon at ang Owen na kaharap ko ngayon. Hindi ko man agad masabi kung ano iyon. Ramdam ko namang unti-unti niya akong inilalayo sa buhay na dati naming sabay na binubuo. Mas mabigat pa roon. Nagsimula akong matakot na baka may katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng mga ikinikilos niya. At doon ko naisip na baka hindi lang ito basta tampuhan kundi simula na ng mas malalim na lamat sa pagsasama naming dalawa kay Love Story. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alas 2 na ng madaling araw ah. Ano ka ba naman, Belinda? Ba't ka ba nang gugulat? Kanina pa kita hinihintay. Sabi ko mag-uusap tayo, di ba? Bakit? Mayag ba ako? Ayaw mo ba talagang ayusin yung nangyari kanina? Mabilis na lang namang ayusin yun eh. Labhan mo lang ang polo ko. Tapos, di kailangan mag-usap. Baka kung ano-ano na naman ang ungkatin mo niyan eh. Mag-uungkat talaga ako. Ang dami ko nang napapansin sa'yo, akala mo ba? Sabi ko na nga ba eh. Sana hindi na lang pala ako umuwi para makaiwas dyan sa bunganga mo. Hindi ako magbubunga nga kung sana lang ay marunong kang makipag-usap. Ako pagod ako sa trabaho, Belinda, pwede ba? Utang na loob naman sana. Gusto ko na matulog. Kung hindi ka late umuwi, edi sana ngayon mahimbing na ang tulog mo. Late ako umuwi para makaiwas ako sa'yo. Ganito na lang ba tayo palagi? Mag-iiwasan sa mga issue natin? Eh wala naman sana magiging issue kung hinayaan mo na lang mangyari yung kanina. Masyado mong dinibdib eh. Tapos ngayon ako patatantarin mo. Malamang, nasaktan ako kanina eh. Saka ikaw naman tong pinagduldulan sa akin ng galit mo dahil lang sa polo mo na hindi ko nalaban. Kasi responsibilidad mo na laban yun. Ginagawa mo akong katulong. Hindi ko sinabi yan. Hati tayo ng trabaho, di ba? Ako ang bubuhay sa inyo. Ikaw ang mag-aasikaso rito sa bahay. Pero ginagawa mo ba? Eh kasi parang hindi. Nag-a-adjust lang ako ng konti dahil sa pagnenegosyo Isa ko. pa yan. Hindi mo naman kailangan magnegosyo. Kasi kaya ko namang ibigay lahat ng kailangan nyo ni Mira. Pero ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo, mahihirapan ka lang pagsabayin ang pag-aasikaso rito sa bahay. At sa pagnenegosyo mo na yan. Kung ano-ano na lang kasi ang gusto mong patunayan. Hindi ka na lang pumirme rito sa bahay. Ang hirap sa'yo, hindi mo ako magawang suportahan sa gusto ko eh. Gusto ko lang naman makatulong. Para makapag-ipon din tayo. Malapit nang pumasok sa kolehiyo si Mira. Hindi na basta-basta baon lang ang kailangan niya. Alam ko naman yun.
Kaya nga todo overtime ako sa trabaho eh. Overtime sa trabaho? Oh, bakit? Gagawin mo na naman bang issue yan, ha? Tumawag ako sa isa sa mga kaopisina mo. Hindi ka naman daw nag-overtime. Maaga ka pa nga raw umuwi eh. Eh di saan ka galing sa tuwing late ka umuwi, ha? Ewan ko sa'yo. Matutulog na ako. Sabihin mo sa akin. Kung meron man ako sasabihin sa'yo Ano? Ano? na hindi ko pa rin mapatawad ang pamilya mo sa pamimilit sa akin na ipakasal sa'yo. Kay love story, hindi ako agad nakapagsalita sa huling mga sinabi ni Owen. Bakit niya biglang isinumbat ngayon ang pagpapakasal namin noon? Mahigit 15 years na ang lumipas, pero sakalang niya muling inungkat ang pamimilit ng pamilya ko na ipakasal kami. Bakit ngayon niya lamang iyon sinusumbat? Maayos naman kami at halos wala kaming naging away for the past 15 years. Hindi man kasing passionate ng ibang relasyon ang sa amin, nasanay naman ako sa pagiging cold at distant ni Owen. Pero naging kontento ako sa relasyon namin. Hindi ako pumasok sa kwarto namin at doon na lang ako natulog sa sala. Ayoko siyang makatabi. Masama ang loob ko dahil bigla niyang inungkat ang tungkol sa pamimilit ng pamilya ko na ikasal kami. Hindi na nga ako nakatulog noon at isa-isa kong inisip ang lahat ng mga pinagdaanan naming dalawa. Pati ang dahilan kung bakit bigla niya iyong isinumbat sa akin. Samantalang naging mabuti naman akong asawa sa kanya. Ni minsan, hindi siya humawak ng walis o naglaba man lang kahit underwear niya. Ako ang gumagawa ng lahat. Tapos, bigla niyang sasabihin sa akin na may hinanakit pa siya sa nakaraan naming dalawa. Mula noong kinumpronta ko si Owen, malaki na ang ipinagbago niya. Mas lalo niya akong iniwasan at kapag lumalapit naman ako sa kanya, nagagalit siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ni matulog sa iisang kama, hindi na namin magawa. Sinubukan ko siyang pabalikin sa kwarto namin, pero hinampas lang niya ang kamay ko nang kinalabit ko siya. Napapansin na rin kami ng anak naming si Simira pero hindi lang ito nagtatanong. Hirap na ako sa sitwasyon ko. Wala akong mapagsabihan maliban sa kapitbahay kong si Diana. Mas matanda siya sa amin ni Owen ng 5 years. Biyuda na siya at mag-isa na lamang sa kanyang bahay. Siya ang umaalalay sa akin sa mga pinagdadaanan ko sa relasyon namin ni Owen. Isang araw, nang layasan na naman ako ni Owen, pinuntahan ko si Diana sa bahay niya. Kakatok sana ako, pero nakita kong hindi niya na isarado ang pinto niya, kaya pumasok na ako. Pagpasok ko roon, hindi ko inakalang may matutuklasan akong mas mabigat pa kaysa sa mga hinala ko. Akala ko noon ang paglayo lang ni Owen ang problema ko, pero may mas malalim pa palang dahilan sa likod ng lahat. Habang papalapit ako sa loob ng bahay ni Diana, lalo akong kinabahan sa maaaring bumungad sa akin. At doon nagsimulang mabago ang lahat ng alam ko tungkol sa asawa ko at sa pagsasama namin. Diana? Diana? Owen? Diana? Belinda! Teka, paano ko nakapasok? Paano ako nakapasok? Sasagutin ko yan, pero sabihin niyo muna sa akin kung bakit kayo magkapatong. Di ka na lang nahiya kay Diana. Bigla-bigla ka na lang papasok na hindi ka man lang kumakatok. Ako pa tong mali ngayon? Mas mabigat bang kasalanan na hindi ako nagpaalam na pumasok kaysa yung hindi ka nagpaalam sa akin na gagawin mong kapitong kapitbahay natin? Belinda, makinig ka muna ha. Ano pa pakikinggan ko sa'yo, Diana? Pinagkatiwalaan kita. Ikaw ang sinusumbungan ko sa problema namin ni Owen pero ikaw pala tong aasa sa akin. Ano ba, hindi ka man lang ba nahihiya? Pati sa ibang tao kinukwento mo problema natin. Hanggang sa huli, ako pa rin ang babaliktarin mo. Nakatakas ka lang sa kasalanan mo.
Owen, ibabalik ko ang tanong mo, ha? Hindi ka pa nahihiya sa ginagawa mo? Umuwi ka na lang, Belinda. Ay, alam mo, Belinda, magpalamig ka na lang muna ng ulo. At saka... Tulungan mo ako, Hila! Ulo mo! Maging kasi lamig kaya ng pagkay! Aray ko! Tulungan mo ako! Ano ba? Ano si Diana, Belinda? Nasasaktan na siya! Aray ko! Ako! Hindi ba ako nasaktan sa ginagawa niya? Kaya nga humihingi na ako ng tawad. Patawarin mo na ako, ah! Bitawan mo ba ako? Kapag hindi mo pinitiwan si Diana, nalilintikan ka sa akin, Belinda! Owen, bakit mo naman sinampal si Belinda? Belinda, ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan! Huwag mo na kasing tulungan yung babaeng yan, Diana. Napaka-arte! Owen naman! Bakit? Bakit niya ito nagawa sa akin? Umuwi ka na! Hindi ako uuwi hanggat hindi mo pinapaliwanag sa akin kung bakit kapitbahay pa natin ang ginawa mong kabit! Wala kang makukuhang sagot sa akin. Kaya umuwi ka na, Belinda! Kung hindi mo pa kayang ibigay ang sagot, sige, ayos lang. Pero halika na. Halika na, umuwi na tayo. Tanga ka ba? Bakit uuwi ako kasama mo? Para makapag-usap tayo. Linawin mo sa akin tong nangyayari. Belinda, ito na yon. Ito na yung sagot, oh! Tapos na tayo! Hindi na ako uuwi sa'yo. Dahil si Diana na ang tahanan ko. Napakasakit marinig na ang taong itinuring mong tahanan sa loob ng mahigit 15 years ay sa iba na pala gustong umuwi. Nakatulala lang ako noon habang binabantaan ako ni Owen na palalayasin din niya ako sa bahay ni Diana. Kapag hindi pa raw ako umalis, masasaktan ako. Sinaway siya ni Diana at sinabing malinaw ang mga sinasabi niya. Nagtalo silang dalawa at saka ako nilapitan ni Diana para alalayan akong makalabas. Masyado na akong nanghihina noon para lumaban pa. Lumabas ako ng bahay at saka umuwi na. Tinutuon ni Owen ang banta niyang hindi na pag-uwi sa aming bahay. Doon na siya tumira kay Diana at kinuha na niya ang lahat ng damit niya habang nasa school si Mira. Alam kong alam na rin ng anak namin ang mga nangyayari. Pero hindi siya nagsasalita. Alam kong naaawa na sa akin ang anak ko sa gabi-gabi kong pag-iyak. Namimiss ko si Owen at hindi pa ako handang pakawalan siya. Kaya palagi akong kumakatok sa bahay ni Diana para bawiin siya. Pero sa bawat pagkatok ko roon, lalo kong naramdaman kung gaano na ako kalayo sa buhay niya. Mas masakit tanggapin na habang pilit pa akong kumakapit, siya naman ay tuluyan ng kumakawala. Ayoko man aminin noon, unti-unti ko nang nakikita ang totoo sa harap ko. At doon ko naisip na baka hindi na talaga si Owen ang lalaking dati kong inuuwian. Owen? Owen, pabukas naman ang pinto. Diana, pagbuksan niyo naman ako. Belinda, this oras na ng gabi, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Owen? Umuwi ka na. This oras na ng gabi, matulog ka na. Hindi. Hayaan mo akong makausap ng asawa ko. Ilabas mo siya. Belinda. Ang ginagawa mo rito, Belinda? Wala ka ba talagang pinipiling oras para mangistorbo, ha? Owen, mag-usap naman tayo. Yan ka na naman eh. Utang na loob, Belinda. Palayain mo na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Naguguluhan ka lang ngayon. Alam kong uuwi ka pa rin sa akin kapag natauhan ka na. Ikaw ang dapat na matauhan. Owen. Sobra na kasi tong si Belinda. Ayaw pang tumigil. Belinda. Alanganin na kasi ang oras. Sige na, magpahinga ka na. Umuwi ka na muna. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama si Owen.
Owen, halika na ha. Please, umuwi na tayo. Gusto na ulit kitang makatabi sa kama. Belinda naman! Maawa ka naman sa sarili mo. Huwag puro katangaan ang pinapairal mo. Hindi ako tanga. Ginagamit ko pa nga ang utak ko para sabihin sa'yo na kailangan ka ng anak mo, kaya ako nandito. Huwag mong gamitin si Mira para bumalik ako sa'yo. Sobra ka naman. Pati sarili mong anak gagamitin mo para manipulahin ako. Hindi man nagsasabi si Mira. Pero ramdam kong hinahanap ka niya. O bakit? Siya ba naghahanap sa akin o ikaw? Huwag mong idamay ang anak natin dito. Kasi wala siyang kinalaman kung bakit kita iniwan. Sige na naman na, Owen. Umuwi ka na sa amin ng anak mo. Hinihintay ka na ni Mira. Kakausapin ko si Mira bukas. Ipapaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon natin. Huwag mong sabihin sa anak natin na iniwan mo ko. Kailangan nang maintindihan ni Mira na tapos na tayo. Huwag mo nang buhayin sa kasinungalingan si Mira. Tulad ng ginagawa mo sa sarili mo. Owen, tama na. Halika na sa loob. Belinda, bukas ka na lang bumalik ha. Kapag may araw na. Natutulog na kasi kami. Ay! Aray ko! Hindi pa ako tapos sa'yo, Diana! Belinda! Talaga bang hindi ka matatapos sa pananakit mo kay Diana? Gusto mo bang basagin ko yung uso mo, ha? Owen. Babae pa rin si Belinda. Huwag mo naman siyang saktan. O yan! Kita mo? Nababaliw ka na! Belinda, halika na. Ihahatid na kita sa bahay mo. Huwag mo ako hawakan! Uuwi ka rin sa akin balang araw, Owen. Hindi ako mapapagod na kumatok at magsumamo. Alam kong babalik ka rin sa akin. Sige lang! Mag-ilusyon ka pa kung yan ang magpapasaya sa'yo. Uuwi ka sa akin. Alam ko. Kilala kita. Hindi mo kayang pabayaan kami ng anak mo. K-Love Story. Natakot si Diana sa naging pagtawa ko noon. Nakikita ko rin sa mga mata niya na unti-unti na siyang kinakain ng konsensya. Tinulak ako ni Owen palayo sa pintuan nila, sa kanya iyon padabog na isinara. Umiiyak ako, tumatawa, umiiyak muli habang nakaupo sa labas ng pintuan ni Diana. Iyon lang ang nagagawa ko. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko, halo-halo na ang pait at galit. Kasabay nito, unti-unti ring sumisiksik ang kagustuhan kong gumanti. Hindi pa rin nagsisink in sa akin ang pag-iwan ni Owen at mas lalo akong nasasaktan sa ginawa nilang pagtataksil. Bakit si Diana pa? Kaibigan ko siya at pinagkakatiwalaan ko. Matagal na kaming magkakilala, buhay pa ang asawa niya noong naging magkaibigan kami. Ako rin ang sumaklolo sa kanya noong nagkasakit ang asawa niya hanggang sa pumanaw ito. Ako ang takbuhan niya noong nagluluksa siya sa pagkawala ng asawa niya. Pero bakit ngayon siya ang dahilan kung bakit ako nagluluksa? At wala siya roon para ako naman ang tulungan. Sa halip, si Diana pa ang naging dahilan ng labis kong pagdurusa. Habang nakaupo ako roon, unti-unti kong naramdaman na hindi lang pala puso ko ang nasira, kundi pati ang tiwala ko sa mga taong itinuring kong mahalaga. Mas mabigat tanggapin na hindi lang asawa ko ang nawala sa akin, kundi pati ang kaibigan na inakala kong kakampi ko sa buhay. Sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo kong nakikita kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nila. At doon ko napagtanto na ang sakit na dala ko, hindi basta-basta mawawala. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. K-Love Story. Hindi ako tumitigil sa pagkatok sa bahay ni Diana. Sa tuwing dinadalaw ako ng lungkot, doon pa rin ako pumupunta para pakiusapan siyang iharap sa akin si Owen. Kailangan ko siyang mabawi. Kahit ganito na ang nangyayari sa amin,
Kahit ganito na ang nangyayari, mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag tuluyan na siyang mawala sa akin. Hindi na ako makapag-focus sa maliit kong negosyo. Pakiramdam ko binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi sinasagot ni Owen ang mga tawag ko at binablock na rin niya ako sa Facebook. Nagbibigay pa rin siya ng sustento para kay Mira. Inaabot na lamang niya iyon sa anak namin. Ayaw na niya akong harapin. Mabuti na lamang at hindi mapagtanong si Mira tungkol sa nangyayari sa amin ng tatay niya, baka hindi ko kayanin. Baka mapaiyak na lamang ako at ayokong makita iyon ng anak ko. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ako unti-unting inaalis ni Owen sa buhay niya. Mas masakit isipin na kahit anong pakiusap ko, hindi na niya ako kayang lingunin tulad ng dati. Araw-araw, dala ko ang takot na baka isang araw tuluyan na siyang mawala sa amin at iyon ang sakit na hindi ko alam kung paano haharapin. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman kung paano niya ako unti-unting inaalis sa buhay niya. Mas mahirap tanggapin na kahit anong pakiusap ko, hindi na niya ako kayang lingunin tulad ng dati. Araw-araw dala ko ang takot na baka tuluyan na siyang mawala sa amin. At iyon ang sakit na hindi ko alam kung paano haharapin. Owen! Diana! Pagbuksan niyo ako! Kanina pa ako kumakatok dito! Nay! Ano pong ginagawa niyo sa harapan ng bahay ni na Tita Diana? Wala anak. May hihiramin lang na kawali. Magluluto ako ng pansit bukas. May kawali naman po tayo sa bahay Mas malaki at mas maganda yung kawali ng Tita Diana mo eh. Teka nga, bakit bihis na bihis ka dyan ha? Saan ka pa pupunta? Lalabas lang po. Magmumore kami ng mga kaibigan ko. Okay lang po ba? Anong oras ka uuwi? Bago po gumabi, para sabay pa po tayo mag-dinner. May pera ka pa ba dyan? Opo. Meron po akong naiwan dun sa inabot ni tatay na pera. Tsaka po pala yung pambayad ng renta, inabot na rin ni tatay kaninang umaga. Hindi ko na kayo ginising kasi mukhang napuyat po kayo kagabi, Nay. Ganun ba? Ibigay mo na lang sa akin yung pambayad ng renta mamaya pag uwi mo. Nasa ibabaw po ng mesa ko, Nay. Kunin nyo na lang po ron. Alis na po ako, O sige, mag-iingat ka. Umuwi ka bago gumabi, ha? Opo, Nay. Owen! Diana! Kanina pa ako kumakatok dito. Lumabas nga kayo dyan! Nakabukas na naman ang ilaw nila. Mukhang nagtatago lang yung mga yun sa kwarto nila eh. Teka nga, babatuhin ko nga yung bubong nila. Ito. Diana! Owen! Talagang ayaw niyo akong pagbuksan, ha? Teka nga, itong hollow block na lang ibabato ko. Belinda! Anong gagawin mo dyan sa hollow block na yan, ha? Babato mo dyan sa bahay namin ni Diana? Owen! Akala ko kasi nandito kayo sa loob ng bahay Hindi niyo. ka talaga titigil sa panggugulo sa amin? Ha? Kasi ayaw mo pang bumalik sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi na ako babalik sa'yo! Ayoko na, Belinda! Parang awa mo naman, no? Tigilan mo na ako! Ano bang meron sa Diana na yan at hindi mo siya magawang iwan, ha? Lahat ng bagay na wala sa'yo! Sama mo! Binigay ko naman sa'yo lahat ng kailangan mo, ha? Owen! Belinda! Belinda! Ano na naman ba to? Huwag kang sumali sa usapan namin ng asawa ko. Wala ka ng asawa, Belinda. Iniwan ka na ni Owen. Bakit ba hindi mo pa yun matanggap? Alam mo kung ano yung hindi ko matanggap, ha? Yung inahas mo yung asawa ko! Nag-iiskandalo ka na naman dito eh. Pumasok ka na nga sa bahay mo. Bahay natin! Bahay natin! Basta, pumasok ka na lang doon. Patahimikin mo na kami. Huwag mo nga akong utusan! Kung hindi ka pa titigil, Belinda, ipapapulis na kita. Eh di magtawag ka ng pulis! Samahan pa kita eh! Para ako mismo ang magsumbong sa kanila na kabit ka! Ako nagtitimpi lang ako sa'yo pero sobra ka na! Ayop! Ang kapal mo! Mga asawa! Aray ko! Kabit! Tumigil
K-Love Story, dumating sa puntong napuno na sa akin si Diana. Paulit-ulit niya akong sinaktan at halos wala na rin akong lakas para lumaban noon. Ilang gabi na akong puyat sa kakabantay sa pintuan nila at ilang araw na ring walang gana kumain. Kaya mabilis lang niya akong nahatak at napatumba. Kung hindi pa lumabas ang iba naming kapitbahay, hindi pa kami matitigil ni Diana. Bago ako pumasok sa bahay ko, minura ko pa siya. Sinabi kong hindi ako titigil hanggat hindi bumabalik sa akin ang asawa ko. Tinawanan lang ako ni Diana at pumasok na rin sila sa bahay. Napakasakit makita kung paano inaalalayan ni Owen si Diana. Napaiyak na lamang ako. Hindi pa tapos ang laban. Ginamot ko lang ang mga galos ko at saka lumabas muli ng bahay para kumatok at magbantay sa bahay ni Diana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang asawa ko. Pero habang tumatagal, lalo kong naramdaman na hindi lang si Diana ang kalaban ko, kundi pati ang katotohanang unti-unti nang lumalayo sa akin si Owen. Mas masakit tanggapin na kahit ako ang asawa, iba na ang pinipili niyang samahan at alalayan. Bawat pagluha ko, mas lalo lang tumitindi ang takot na baka tuluyan na niya akong iwan. At doon ko naisip na baka ang laban na ito hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi tungkol na rin sa pagkawala ng lahat ng meron ako. Pero habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na hindi lang si Diana ang kaharap ko, kundi pati ang katotohanang unti-unti nang lumalayo sa akin si Owen. Mas mabigat tanggapin na kahit ako ang asawa, iba na ang pinipili niyang samahan at alalayan. Sa bawat pagluha ko, lalo lang tumitindi ang takot na baka tuluyan na niya akong iwan. At doon ko naisip na baka ang laban na ito hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi tungkol na rin sa pagkawala ng lahat ng meron ako. Nay? Anak, Mira, bakit ginabi ka? Sabi mo sa akin uuwi ka bago gumabi. Napasarap po ng kwentuhan, Nay. Sorry po Hindi na rin namin namalayan yung oras Tapos, naipit pa sa traffic. Kumain ka na ba? Siyempre, hindi pa. Sabi ko sa'yo, sabay tayo, di ba? Pwede bang magluto ka na lang muna ng tosino? Meron pa dun sa ref. Oh, sige po. Pero, paano po kayo, Nay? At saka, bakit nandito pa rin kayo sa labas ng pintuan ni na Tita Diana? Hindi pa kasi, hindi pa lumalabas si Diana. Hindi ko tuloy mahiram yung kawali niya. Sige na anak, pumasok ka na sa bahay para... Teka, Nay. Ano to? Bakit puro galos po kayo? Wala to anak, nadapa lang ako kanina. Nay, ilang beses na po akong nadapa. Tuhod ko lang po yung nagasgasan. Bakit po yung sa inyo buong katawan na? Alam mo naman ang nanay mo, mahina. Kaya nung nadapa ako, gumulong ako. Tapos... Nay, tigilan niyo na ang pagkatok sa pinto ni Tita Diana para pauwiin si tatay. Alam mo? Alam ko po. Alam na alam. Hindi lang ako nagsasalita pero... Alam kong pabalik-balik kayo rito para lang makipagbalikan kay tatay. Anak, kailangang matauhan ng tatay mo para umuwi na siya sa atin. Diana! Owen! Lumabas kayo dyan! Pagbuksan niyo ako kung ayaw yung sirain ko yung pintuan niyo! Nay! Nay, tama na please. Nakakahiya na to. Huwag mo akong pigilan, Mira! Ginagawa ko to para sa'yo! Diana! Owen! Sinabi ko nang buksan niyo to Tita Diana! Tatay! Huwag kayo makikinig kay nanay Huwag niyong bubuksan tong pinto! Nay, tara na! Huwag mo akong pigilan,
bata ako sa inyo. Mas malakas pa ako sa inyo. Owen! Diana! Owen! Diana, parang awan niyo na. Pagbuksan niyo ako ng pinto. Nay, tama na. Please. Hindi mo ako naiintindihan. Kailangan nating pabalikin ang tatay mo sa atin. Dapat sa bahay natin siya uuwi, hindi kay Diana. Hayaan mo na akong atake ng tatay mo, ha? Para rin naman to sa'yo, anak eh. Nay, para po ba sa akin o para sa inyo? Kasi sa akin okay lang naman kahit wala si tatay. Natanggap ko naman po. Kaysa palagi kayong nag-aaway. Mas okay na sa akin yung ganito, Nay. Hindi mo ba gustong makasama ulit sa bahay ang tatay mo? Nakakasama ko pa rin naman po si tatay. Binibigay pa rin niya ang kailangan natin. Nagsusustento pa rin naman siya. Pero Nay, ayaw niya na sa'yo eh. Yun na lang pong tanggapin niyo. Nay, ako po kasi nahihirapan. Pag naririnig po kitang sinisigawan ni tatay kasi nangungulit ka na naman sa kanila. Ako po yung nahihiya para sa inyo. Anak, pag matanda ka na, maiintindihan mo rin ako kung bakit. Kung bakit gusto ko pa rin mahalin at makasama yung tatay mo. Nay, pag matanda na ako, sisiguraduhin kong hindi ko ipipilit ang sarili ko sa taong hindi naman ako gusto. Ang huling sinabi ni Mira ang siyang gumising sa akin mula sa lahat ng kamartirang matagal kong pinanghawakan. Tama siya at ayokong dumating ang araw na makita kong nagmamakaawa rin si Mira sa lalaking mamahalin niya. Kaya ngayon pa lang, kailangan niyang makita na ang kanyang nanay ay marunong lumakad palayo nang hindi ibinababa ang dangal at sarili. Tumingin ako sa pintuan ni Diana at sa unang pagkakataon nawala na ang gana kong katukin iyon. Inabot ni Mira ang kamay niya para akayin ako papasok sa aming pintuan. Inilahad ko ang aking kamay. Magkahawak kamay kaming pumasok sa aming bahay. Mula noon, hindi na ako kumatok pa sa bahay ni Diana. Sa ngayon, inaasikaso na namin ni Mira ang paglilipat bahay. Mas mabuting mapalayo kami kay Owen para makalimot na ako habang nasa malapit lang siya. At nasa katabing pintuan lang, alam kong may tsansa na muli akong matuksong kumatok. Kaya bago pa ako umabot doon, mas mabuti nang humanap ako ng bagong tahanan na may bagong pintuang papasukan. Bagong simula, bagong buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na si Owen ang naisip kong habulin, kundi ang buhay na kailangan kong buuin para sa sarili ko at kay Mira. Masakit man ang lahat ng nangyari, doon ko rin unti-unting natutunang may mga sugat na hindi hinahabol ang lunas sa taong nanakit sa iyo. Minsan, ang tanging paraan para magsimulang gumaling ay ang lumayo sa pintuang matagal mong kinatok pero hindi kailanman tunay na bumukas para sa iyo. At iyon ang araw na pinili kong bitawan ang nakaraan para tuluyan naming masimulan ang bagong buhay na para sa amin lang. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi na si Owen ang gusto kong habulin, kundi ang buhay na kailangan kong buuin para sa sarili ko at kay Mira. Masakit man ang lahat ng nangyari, doon ko rin unti-unting natutunang may mga sugat na hindi naghihilom sa piling ng taong nanakit sa iyo. Minsan, ang tanging paraan para makapagsimulang muli ay ang lumayo sa pintuang matagal mong kinatok pero hindi kailanman tunay na bumukas para sa iyo. At iyon ang araw na pinili kong bitawan ang nakaraan para tuluyan naming masimulan ni Mira ang bagong buhay na para sa amin.